Hello guys, so kumusta kayo? So today is August 28, 2023. So tomorrow guys ay pasukan na ng mga estudyante. So bakit ko guys sinabi yung date natin? Kasi guys meron tayong eksperimento na gagawin. Kasi kung follower ka talaga ng channel ko, alam mo na ang talagang pinupush ko talaga sa channel ko na to is sticker printing business. So ang gagawin natin guys na eksperimento ngayon ay magpiprint tayo sa tatlong klase ng material. So unang-una, itong iTech na vinyl na glossy. Pangalawa naman guys ay itong QUAF na transparent na sticker. At pangatlo guys, no, itong glossy na photo sticker. Tapos guys, gagamit rin tayo nito na glossy na photo top. So ang experiment natin guys, no, after natin ma-print siya, ididikit natin siya sa iba't ibang klase ng material. Tapos guys, babalikan natin siya after ilang araw. Tapos malalaman natin guys, no, kung ano ba yung naging result o naging itsura guys ng sticker na yon after ilang araw nung pagdidikit natin doon. Kasi guys, di ba may mga reklamo raw na may mga materials raw na mahirap dikitan ng sticker. So yung mga materials na yun guys, no, subukan nating dikitan isa-isa. So ang ginawa ko guys, no, nagprint ako ng maraming stickers at syempre kinat ko na siya. Ito nga yung una. Ito yung iTech vinyl na walang photo top, no? So nilagyan ko siya ng label. Tapos ito naman guys yung iTech vinyl with photo top. So ito guys, ilaminate natin to ng photo top. Tapos ito naman guys, gumamit tayo ng QUAF na transparent sticker with photo top. So bakit QUAF guys ang ginagamit ulit natin na instead na iTech? Ang QUAF kasi guys, no, hindi siya waterproof. So kailangan talaga yan ng photo top. Pero guys, ang ginaganda kasi sa QUAF ay talagang clear siya. Yung iTech na transparent na vinyl sticker kasi frosted siya. Hindi siya totally clear, no? So parang malabo siya, no? So mas maganda para sa akin talaga guys kapag transparent ang gagawin niyo na sticker, gumamit kayo guys ng QUAF na transparent na vinyl. And lastly guys, no, itong QUAF na photo sticker with photo top. Ito naman guys na QUAF na photo sticker, hindi siya vinyl. So papel lang talaga siya. Ito guys, hindi to waterproof. May mga nagtatanong kasi guys, no, yung QUAF na photo sticker ba kapag nilagyan ko siya ng photo top ay magiging waterproof na siya? Ang sagot dun guys ay hindi. Kasi nga guys, papel lang to. Halos lahat guys ng papel kapag binasa natin, may tendency yan guys na masira. Hindi ka mukha guys ng vinyl na kahit basain mo siya, hindi siya nasisira kasi guys ang vinyl is waterproof. So ang gagawin ko guys, no, maglilibot-libot ako dito sa may shop namin. Tapos maghahanap ako ng mga materials na madalas na dinidikitan ng mga sticker. Tapos yun nga guys, ang gagawin natin, babalikan natin siya after ilang araw para malaman natin guys kung ano ba yung naging result ng ginawa nating experiment. So hello ulit sa inyong lahat, no? So ngayon natapos na natin dikitan, gumawa tayo guys ng 15 na mga stickers na taga-apat na klase, no? So ito guys yung mga dinikitan natin. So unahin na natin to para siyang plastic na jar. So dinikitan natin siya dito, yan, tatlo dito, tapos isa dito. So titingnan natin to guys, no, kung ano yung mangyari sa kanya after mga ilang araw. Tapos ito rin guys, dinikitan rin natin to. Ito ay parang bote ng mayonnaise. Yan, so tingnan rin natin guys, no, kung anong mangyari dito after ilang days. Ito babasaging bote talaga to. Ito naman guys, bote na plastic. Okay, so ito ay frosted na bote yung kaninang pinakita ko sa inyo. Ito naman bote na to is clear siya. Yan, so tingnan natin guys after ilang days. Tapos ito guys ay plastic, no? So ito yung ginagamit namin sa mga packaging kapag nagpapadala kami ng mga sticker, ano kaya sa mga Shopee, ito rin guys yung ginagamit namin. Tapos ito naman guys ay kahoy. Yan, di ba? Ang isa sa mga pinakamahirap dikitan talaga ng mga sticker ay kahoy. So ito, tingnan natin to guys after ilang days, no, kung ano yung matitira dito. Tapos ito, medyo harsh ang lalagyan natin. So ito ay tabo. So ang gagawin natin guys sa tabo na to, no, normal use lang siya. Okay, so gagamitin natin sa banyo. Ipangsasalok natin siya ng tubig para makita natin guys, no, kung ano ba yung matitira sa mga sticker na dinikit natin, no, after ng ilang days na ito ay laging nakalublob sa may tubig. Tapos guys, ito, dinikitan rin natin isang karton o corrugated box. Yan, so tingnan rin natin guys, no, kung ano yung matitira sa mga sticker na to after ng ilang days na nakadikit siya dito sa may karton. Tapos guys, dito naglagay rin tayo sa isang laminated na tempered glass. Ito, yan, so tingnan rin natin guys, no, after ilang araw kung ano mangyari dito. Tapos ito rin guys, naglagay tayo, ito acrylic to, yung material to is acrylic. Ito semento na may pintura. Ito guys, ang isa sa pinakamahirap talaga na dikitan. Itong semento na may pintura, yan. So check natin guys after ilang araw kung ano mangyari dyan. Tapos ito naman guys ay stainless. Yan, so nakaka-excite to guys, no? Ano kaya mangyari dyan after ilang araw? So ito naman guys, yung aming freezer, no? So naglagay rin ako sa may loob niya. Yan, so nidikit ko siya dito. So ito guys, malalamigan talaga to. At malalaman natin guys, no, kung ano mangyari dito after ilang days na dinikit natin to mga sticker na to. Tapos ito naman guys ay pinturadong kahoy. Di ba yung kanina wala siyang pintura? Ito naman guys may pintura siya. Yan, so check natin guys, no, after ilang araw kung ano mangyari dito sa mga sticker. After natin siya idikit dito sa may pinturadong kahoy. Tapos ito naman yung kotse ko. So nilagay ko siya sa may likod. So ito mauulanan to, maaarawan. Tingnan natin guys, no, kung ano ba yung matitira dito after ilang days.
guys yung iba't ibang klase ng materials na dinikitan natin, no? So tingnan natin guys, no, after ilang days kung ano bang sticker yung matitira doon sa mga materials na dinikitan natin. Pero ang pinaka-excited ako guys, no, kung ano ba yung mangyari sa mga sticker sa tabo na to after ilang days na nilulublog talaga to sa may tubig, nakakamukha nito. So balikan na lang natin siya guys after ilang araw. 1 week later. Hello ulit, no. So ngayon ay September 5, 2023, no. So ngayon is All Is Well Day. So sa mga hindi nakakalam guys kung ano ba yung pinost namin na nagva-viral ngayon sa aming page. September 5 kasi guys ay yan guys yung isa sa mga legendary date sa isa sa mga legendary movie, yung Three Idiots na starring Amir Khan, no? So sa mga hindi pa nakakapanood nun guys, highly recommended guys na mapanood nyo yung Three Idiots. So balik tayo guys sa ginagawa natin, no? Papakita ko sa inyo guys kung ano ba yung nangyari after 8 days na nakadikit yung ating mga sticker dun sa mga iba't ibang klase ng mga materials. So ito guys, unahin na natin yung dito sa may clear na plastic bottle. So makikita nyo guys yung iTech vinyl na walang phototop yan. So nakadikit pa rin naman siya. So wala siyang angat. Yan. Tapos ito namang iTech vinyl with phototop. Yan, nakadikit rin siya guys. Kaso meron siyang konting angat dito. So lahat guys nang nandito ay hindi natin siya ginalaw. So as is lang talaga sila. So ito naman photo sticker with phototop. Makikita nyo na yan, nakadikit pa rin siya pero malaki yung angat niya. Yan, so hindi masyadong recommended to. Tapos yung QWAF na transparent with phototop naman, ito yung pinakamagandang naging result. Yan, makikita nyo wala siyang angat sa magkabilang gilid. So sa ganitong bottle guys, no, ang tingin kong pinakamagandang gamitin dito is yung QWAF transparent, may phototop at syempre yung iTech vinyl na merong phototop. So next material naman natin guys ay ito yung parang frosted na jar o bottle. So ito guys yung nangyari na photo sticker with phototop. So makikita nyo na meron siyang konting angat dito, saka dito sa may kabila. Ito naman guys yung iTech vinyl with phototop. Makikita nyo guys na medyo umaangat siya dito. Ayan, yung medyo may curve dito. So kapag ka dinidikit natin to, mas magandang sobrang punasan talaga natin kapag bandang curve. Tapos ito namang iTech vinyl na walang phototop yan. So maayos yung pagkakadikit niya, wala siyang angat. Tapos yung ating QWAF transparent naman na merong phototop. So hindi rin siya umangat guys. So ang recommended dito guys sa ganitong jar ay yung mga QWAF na transparent na merong phototop. Tapos yung iTech vinyl na walang phototop. Yan. Pero mas recommended ko pa rin kasi guys yung merong phototop, no, kasi katulad nito, 'di ba, wala tong phototop. So waterproof naman siya. Kaso ang problema kasi dito guys, no, kapag kinuko natin, yan, nagagasgas kasi ito. Hindi ka mo guys na may phototop na kahit ano gawin mo dyan, hindi mo na siya magagasgas. So kapag ka dito guys didikitan nyo, mas maganda kapag ka dinikit nyo siya ay punasan nyo talaga siya ng sobra. So next naman natin ay itong babasagin na jar. Yan, ito rin isa sa mga mahirap dikitan eh. So ito guys yung photo sticker na with phototop. Makikita nyo na umangat siya dito. Tapos ito namang iTech vinyl na merong phototop, no, so medyo umangat rin siya dito. Tapos itong iTech vinyl na walang phototop, yan, di siya umangat. Tapos ito namang QWAF transparent na meron siyang phototop, hindi rin siya umangat. So yan, dito naman guys, ang recommended talaga guys lagi is yung mga walang phototop ka. So yun nga lang, ang magiging cost nga lang kapag ka walang phototop ay pwede siyang magasgas o ma-scratch. So kung hindi naman kukuhin ng client nyo, no, pwede naman yung walang phototop. Tapos itong QWAF na transparent naman, okay rin naman siya, hindi siya umaangat. Kaso ang problema nga lang dito, hindi mo makikita guys yung mismong sticker mo. Yan, no, hindi nyo siya masyadong mabasa, di ba, kasi nga transparent siya. So next natin na materials guys, yung karton. So dito naman itong apat na to, walang naging problema, no. So kahit alin dito sa apat na to ang gamitin nyo, wala kayong magiging problema guys kapag kakarton lang hindi dikitan nyo. Tapos next naman natin guys yung mga parcel o mga plastic na kamukha nito. Wala ring umangat sa kanila. So okay lang rin, no, kahit ano sa apat na yun yung gamitin nyo pagdating sa mga plastic. So wala rin kayong magiging problema. Then next naman natin itong kahoy. So sa apat na to, ang medyo umangat lang ay itong QWAF na transparent. Yan, may angat siya dito eh. Pero yung tatlo, wala naman siya naging problema, no? So sa mga kahoy guys, pwede nyo rin gamitin guys na kahit alin sa apat na to. So dito naman tayo guys sa ibang dinikitan natin, itong laminated na glass natin. So dito guys wala naging problema, no. Any of the four pwede nyong gamitin. So lahat sila guys is makapit pa rin, madikit pa rin sila. Walang umangat sa kanila kahit isa. So dito naman guys sa may acrylic. So ito guys yung problema kapag ka transparent kasi yung background mo, yun yung magiging kulay nung sticker mo. Yan, makikita nyo guys na hindi na mabasa yung QWAF transparent na with phototop. Pero maganda naman sa kanya guys, no, kapit na kapit siya. Pati itong photo sticker with phototop, kapit na kapit rin. Ito rin guys, itong iTech vinyl na without phototop at syempre yung iTech vinyl na may phototop. Yan, so lahat sila guys kapit na kapit, wala ring nangyari sa kanilang apat. So pagdating guys sa acrylic, no, kahit ano sa apat na to pwede mong gamitin. So dito naman tayo guys sa simento na merong pintura. Yan, makikita nyo guys itong apat na to. Maayos naman silang apat, okay pa rin naman. Pero itong QWAF transparent lang na may phototop, ito lang yung umangat. So nakita nyo guys, dito naman puti naman yung kulay natin. Kaya makikita nyo, yung QWAF transparent with phototop is basang-basa mo talaga siya. Ito lang guys yung nagkameron ng problema, pero yung
tatlo naman ay maayos pa rin naman siya. So dito naman tayo guys sa mga stainless. Tingin ko wala namang umangat sa kanilang apat. Yan, so sa mga stainless guys na mga materials, no, kahit alin sa apat na to guys, no, pwede mo siyang gamitin. So dito naman tayo guys sa may kahoy na mayroong pintura. So bigyan ko lang guys ng pansin nitong QWAF transparent na may phototop. Makikita nyo guys na ito talaga white font talaga to no, pero naging yellow siya kasi nga guys, wala talaga tayong white na ink. So kapag ka nagprint ka ng white na font sa may transparent, ang mangyari niyan guys, kung anong color ng pinagdikitan mo, ganun rin guys magiging color ng font mo. Tapos dito naman guys, ang umangat lang dito ay itong iTech vinyl na mayroong phototop. Saka itong photo sticker na may phototop, yan umangat rin siya. Pero itong iTech vinyl na walang phototop, hindi siya umangat. Pero itong QWAF transparent na with phototop, hindi rin siya guys umangat. So dito naman tayo guys sa may ref. So ito guys, iTech vinyl na walang phototop, yan hindi rin siya umangat. Itong photo sticker natin na may phototop, hindi rin siya umangat, kaso mapapansin nyo basa siya dito. Yan, nababasa na guys yung loob niya. Itong QWAF transparent na walang phototop, hindi rin siya umangat. Tapos itong iTech vinyl na may phototop, ito guys yung umangat. Yan, so yung phototop talaga guys ang nakakapagpaangat talaga ng mga sticker. Yan, pero guys kapag may phototop kasi, yan naman yung nagiging way para maging scratch proof guys yung mga sticker natin. Hindi ka mukha ng mga to guys na kapag walang phototop, nagagasgas siya. Yan o, meron siyang gasgas. So ito naman yung nangyari dun sa may sticker sa may kotse ko, no? Ito kasi nasa labas to ng bahay. So ito naaarawan, nauulanan. So nangyari sa may iTech vinyl with phototop, yan, walang nangyari. So same pa rin siya. Ganun na ganun pa rin yung itsura niya. Then ito naman yung nangyari sa may QWAF transparent with phototop. Yan, so hindi rin siya naalis. Kaso ang problema naman, transparent nga siya, so hindi mo siya masyadong kita. Tapos ito naman, hindi nyo masyadong nababasa pero meron niya nakalagay dito. Yun, iTech vinyl without phototop. So ito naman yung nangyari sa kanya, na wash out siya. So ganito guys yung mangyari kapag walang phototop, no, humulas lang siya, nawala yung pinakakulay niya. Yan, parang silhouette na lang yung nakikita natin. Tapos yung isa naman, yung photo paper na with phototop, yan, nawala na talaga siyang tuluyan. So yun yung sinasabi ko sa inyo guys, no, akala nung iba kapag nilagyan mo ng phototop magiging waterproof siya. Hindi siya guys magiging waterproof kasi papel pa rin yun, kahit ano gawin nyo, papel pa rin yun guys, no. So ang nangyari guys, no, nawala na siya, no, nabasa na siya, no. So dito guys sa may test natin na pang outdoor, ang pinakamaganda talaga guys ay itong iTech vinyl with phototop. Yan, makita nyo parehong-pareho pa rin siya nung first day na dinigit natin. And finally guys, yung tabo natin. So ito yung nangyari sa kanya, yung photo sticker. Ito nga yung sagot sa mga tanong ng iba, no, kasi tinatanong nila kapag ka raw ba nilagyan ng phototop, magiging waterproof na raw ba? Hindi guys, magiging waterproof yun kasi papel pa rin yun. So ganito guys yung nangyari, natanggal yung pinakatuktok niya kasi nga papel lang siya. So hindi recommended guys talaga ang photo sticker, kahit lagyan mo ng phototop yan, no, mababakbak pa rin yan. Ito naman guys, iTech vinyl with phototop. Yan, so maayos pa rin naman siya, wala siyang scratches. Pero umangat siya dito banda. Ito naman iTech vinyl na without phototop natin, hindi siya umangat guys, kasi ang problema yan, makita nyo, na puro gas-gas siya. Yan. So ang phototop kasi guys, no, yan ang way para maging scratch proof yung ating mga sticker. Tapos yung last naman natin, itong QWAF na transparent na sticker. Yan, makikita nyo wala na siya. Kasi yan nangyari guys, yung pinakatuktok niya ay nabaklas na. Yan, so natira na lang guys yung pinakapandikit niya. So dito guys, ang recommended sa mga lagi yung binabasa ay syempre yung iTech vinyl na may phototop at itong iTech vinyl na walang phototop, no. Kaso nga lang ganito yung mangyari sa kanya, puro siya scratch. So doon guys, natatapos yung ating pag-testing ng mga sticker doon sa iba't ibang klase ng materials. So makikita natin, unang-una guys yung photo sticker. So hindi talaga guys pwedeng basahin ng photo sticker kasi kapag binasa nyo siya, nasisira talaga guys ang photo sticker kahit na meron siyang phototop. So nasagot na guys yung tanong ng karamihan, no, na kapag yung photo sticker ba inilagyan ng phototop magiging waterproof. So hindi guys nagiging waterproof. Okay. Sumunod naman natin guys yung lagi natin ginagamit, yung iTech na vinyl na meron siyang phototop, no. So nakita nyo naman na sobrang tibay niya talaga. So scratch proof siya, waterproof siya, kaso nga lang medyo makapal kasi minsan yung phototop, kaya nangyari umaangat siya. Then yung isa naman natin, yung QWAF na transparent na vinyl. So marami rin naman siyang pinaggamitan natin na hindi siya umangat. Kaso ang problema nga lang guys, no, kapag yung materials na pinagdidikitan natin ay dark, hindi mo masyadong makikita guys yung pinaka-design mo. Okay, no? So recommended siya guys kapag kayo mga didikitan mo is mga color white lang or mga light colors lang talaga siya guys. Then lastly naman natin guys yung ating iTech vinyl na walang phototop, no. Nakita nyo naman halos lahat ng pinagdikitan sa kanya ay hindi siya umangat. Kaso nga lang ang problema nga lang doon ay hindi siya scratch proof, no. So kung yung pagdidikitan nyo ay laging hinahawakan ng tao
tao o laging nababangga o laging nakukutkot, so hindi siya guys recommended. Pero kapag yung pagdidikitan nyo ay hindi naman makakawakan na ulit o masasagi, so pwede na guys yung iTech vinyl na walang phototop. So again guys, no, lahat ng furniture ko na printer, cutter, machine at mga printing supplies, lahat yan guys is available sa amin. So hanapin mo lang kami guys sa FB, The Printing Shack, at sabihin mo lang guys na galing ka dito sa my channel ko para bigyan ka ng discount. So guys, kung nagustuhan mo naman ng video na to, no, wag mo naman kakalimutan mag-subscribe sa my channel ko. Syempre, i-like mo na rin ang video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated pag may mga video kong kamukha nito na mapapakinabangan mo sa printing business mo. At guys, sa dami ng subscriber ko, hindi ko na alam guys kung sino ba ang sasagutin ko sa mga nagtatanong sa comment section. So guys, kung gusto mong masagot ang iyong mga tanong, no, inaanyayahan kita na mag-join dito sa my channel ko. So lahat ng video ko guys, no, may nakalagay dyan sa may ilalim na join button. At kapag kinlik mo yan guys, no, magbabayad ka lang ng 25 pesos at magkakameron ka ng badge. So ang mas ipapriority ko na lang guys sasagutin is yung merong mga badge. Kasi guys, kayo yung mga nag-join, bilang supportan nyo na rin dito sa my channel ko. At saka pala guys, no, top 1 na tayo sa may pinakamaraming subscribers sa may YouTube sa buong Pilipinas pagdating sa may printing topic. So kung may mga products ka o services na gusto mong i-feature dito sa may vlog ko, email mo lang kami theprintingshack@gmail.com. So maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you on my next video at bye-bye! The Printing Shop.